Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan, 10 ng inyong mahal sa buhay. Okay? So, it could be good morning, good afternoon, or good noon. Kung anumang oras po ninyong mapapanood yung ating videos. But whatever time zone tayo, no? I wish you all the best in life. Okay? So, hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. By the way, sa mga hindi pa po napag-subscribe, no? Kasi ayon po sa datos po ng ating YouTube, ay more than 60% po ng ating viewers ay hindi po nakapag-subscribe sa ating sa ating channel po. Now, if you find our channel interesting, informative, at helpful man po sa inyo, siguro naman po hindi naman po kalabisan, no? Kung ako po humirit po sa inyo, humihirit na paki-click po ang subscribe, shares, and like buttons po natin upang sa ganun matulungan po ninyo ako, ang inyong lingkod, na mapalawig pa natin po ang ating advokasya na pagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating po mga kabayan. It could be they could be your friends, your relatives, kapitbahay po ninyo, kakilala po ninyo, upang sila din ay may mapupulot sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batasan. Bukod pa dito, matulungan na din po ninyo ang inyong lingkod na ma-hit po natin yung 1 million subscribers po natin, no? Hopefully by this year or hopefully early next year, God willing, no? Upang sa ganun magkaroon man po tayo ng motivation, encouragement, no? Na ipagpatuloy po ang ating advokasya at para po ma-spread out po natin ang ating advokasya na mapagbigay po tayo ng legal na kaalaman sa ating mga kababayan. Sabi kasi natin po, paniliwana po natin, pag tayo po ay may legal na impormasyon, kaalaman, no? Sufficient particular sa isang issue, ay most likely po ay hindi po tayo makakaroon ng conflict with the law or conflict sa ating sarili, sa ating kaibigan, kamag-anak, o kaibigan o kakilala po natin. Because may alam tayo, no? Ano bang ating rights, duties, and obligation, no? Sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating lipunan, no? So, with this, medyo we will be informed, no? Meron tayong tinatawag nating guidance, no? On how to conduct ourselves in our community. Okay? Maraming salamat. All right. So, let us now proceed, no? Dito po sa ating discussion. At itong ating pong entertain po ngayon ay sulat po sa atin ni Normilita Liti. Okay? Excuse me. Sabi niya, Attorney, tanong ko lang po, ang lupa po ng ng lola namin, isinanla po ng lula noong 1970 po. Okay. Mababawi pa po ba namin yun? Okay. This is a good question. Well, depende po yan. Okay. Una, i-check nyo muna kung meron kayong papel na pinagsanlaan. Okay. Ano man nakalagay doon sa papel na yan, ng real estate mortgage. Kailan ba dapat mabayaran yung pagkasanlang yan, matubos? Okay? Check kasi noong 1970 pa yan, at ang usapan nila halimbawa, 20 years yung mortgage o 10 taon. Okay? Dapat mabayaran. Okay? Na halimbawa, ay naka-10 taon na. Okay? Nag-default na, dapat bayaran ng lola ninyo, tubusin ng lola ninyo yung lupa. At hindi niya ito ginawa. Okay? Diyan na magbibilang yung tinatawag nating prescriptive period. Okay? So, kung halimbawang usapan nila ay 10 years, na dapat na mabayaran na. Okay? So, kung 10 years, at nakalipas ang 10 taon, ay walang ginawa yung pinagsanlaan para masingil ang inyong lola. Halimbawa, nag-file ba siya ng kaso for some upani para mabayaran? O hindi kaya, kung talagang sanla yan, nag-file ba siya ng petition sa korte, complaint for foreclosure doon sa lupang sinanla? Okay? Upang sa ganon, kung naisagawa niya ito, okay, ay yung lupang yan ay ma-auction sale. Okay?
at maibenta sa iba, and then kung sino yung highest bidder, no, ay siyang mananalo at kung ano man pinagbilan nito ay ibibigay doon sa pinagsanlaan kasi pati kasama ng gastos niya, attorney's fees or lahat na nagastos niya sa pag-foreclose, no? At saka doon sa cost of sale, okay? Iawas doon sa pinagbili. Okay? And then kung may sobra pa ay ibalik niya doon sa nagsanla sa inyong lola. Ngayon, kung hindi niya ito ginawa, okay? Pagkalipas ng halimbawa 10 taon na nagkaroon na ng default ang inyong lola, okay? Wala siyang ginawa, okay? That means ay tinulugan niya yung kanyang karapatan, nagkaroon ng prescription o latches, no? Ay hindi na maaari pa na mag-file ng action yung pinagsanlaan laban sa inyong lola para singilin o para i-foreclose yung lupa na ginawang collateral. Okay? At hindi rin po maaari na dahil nag-default ng inyong lola ay automatic na yung pinagsanlaan ay siya yung magiging owner na, no? Ay bawal po yan because that is pactum commissurium, okay? Ay hindi, bawal po yan, that's against the law, against public policy. Na pag ganyan naka-mortgage po yan, real estate mortgage, the right remedy is to have that property subject to auction sale, okay? And then, the highest bidder becomes the owner of the land. Kung iyong pinagsanlaan, no, ng inyong lola ay nag-participate siya doon sa auction sale, that means siya yung highest bidder and therefore he or she now becomes the owner of the land. Okay? So sa ganitong parte, pag ganyan na, at nagkaroon ng certificate of final sale, no, ay hindi na pwedeng mahabol pa ninyo ito, no, doon sa pinagsanlaan. Kaya ang gagawin ninyo, kung titled yung lupa, i-check ninyo doon sa Register of Deeds. Ito ba ay ang lola pa rin ba ang nakapangalan? O sa assessor's office kung hindi naman ito registered, okay? Kung hindi titulo, sa assessor's office, check ninyo kung ang tax declaration certificate ba ng inyong lola ay na-cancel na o hindi pa na-cancel, okay? So, para malaman niyo kung ano yung status ng nasabing property, okay? So, kung hindi, no, assuming na walang ginawa ang pinagsanlaan, no, matapos nagkaroon ng default. Kasi tandaan natin, no, ang prescriptive period po to enforce real rights, katulad ng mortgage, contract, no, real estate involving real estate property, ay magpiprescribe po yan 10 years from the, kailan? From the cost of action, when the cost of action accrued, okay? 10 years po. So kung ang usapan nila ay ang default is halimbawa bayaran ay 5 years lang o 10 years ay walang ginawa yung si pinagsanlaan, tumatakbo na po yung oras dyan, yung prescriptive period. And after 10 years, ay wala siyang ginawa. Prescribe na yung rights ng mortgagee to enforce, no, her rights, no, under the law doon sa kanilang mortgage at sa kanilang ang karapatan niya na para masingil pa ang inyong lola. So yan po, i-check ninyong mabuti, no, kung ano bang status ng nasabing lupa, no, na ginamit as collateral. Okay, ngayon, kung halimbawa naman ay talagang nagkaroon nga ng default ng pinagsanlaan, okay? Ang gagawin niyo ay kung ginamit na collateral ay titulo ng lupa o tax declaration certificate, abay may karapatan kayo na i-demand na ibalik sa inyo yung titulo ng lupa o kaya yung tax declaration certificate na ginamit na collateral. Okay, kung ayaw pong ibigay sa inyo, ay pwede kayo mag-file ng complaint sa korte upang sa ganon i-compel po yung pinagsanlaan na ibalik po sa inyo ang lupa, ang titulo ng inyong lola o tax declaration certificate na ginamit na collateral. Now, in the event naman na unwood na wala na sa inyong lola, pumanaw na, kung kayo ay mga heirs, no? Abay, dapat magkaroon kayo ng settlement of estate upang sa ganon ay
kakailangan ninyo ito, no? To represent yourselves as their heirs, no? Kung kayo surviving heirs ng inyong lola, dahil halimbawa, wala nang inyong magulang, kayo na lang natitirang kamag-anak, okay? By right of representation, ay pwede kayong magpagawa ng extrajudicial settlement of estate doon sa lawyer, ipanotaryo ninyo ito, and pay all the necessary estate tax, documentary stamp tax, and to follow, of course, yung requirements na publication sa newspaper of general circulation for 3 consecutive weeks na nagkaroon na nga ng settlement of estate ang properties ng inyong lola. The moment you do that, so you can have now these properties na maipalipat po sa inyo sa pangalan ninyo bilang mga surviving heirs ng inyong lola. So I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin ni Normelita Leti. Okay? Hanggang dito na lamang tayo at maraming salamat. Of course, kung kakapapasok lang ninyo, no? Ay pwede po pang humingi sa inyo ng pabor, no? Okay? Kung di pa subscriber, paki-click po ang share at subscribe buttons po natin, no? At saka yung ating like buttons at saka yung notification bell upang sa ganun pag may update po tayo, you'll be duly notified. Okay? O by the way, bago tayo magpatuloy, pwede mo bang humingi sa inyo ng pabor, no? If you have not have these books, no? Pwede, kasi may pinopromote po tayong libro. Ito pong libro po natin, no? I highly recommend na magkaroon po kayo ng copy of this book, particularly po yung legal handbook, no? A daily companion for all. That means kahit hindi po kayo lawyer, you can use these books as your handy reference. Of course, ganun din po yung ating handbook on our Bill of Rights, no? Kung saan ay nandiyan po ang karapatan po natin sa alalim na po ng ating saligang batas, no? Na kung saan, pag ang Estado po kasi ay nag-exercise ng kanilang tinatawag nating inherent powers, no? As a sovereign state, ito yung halimbawa ay the police power, the power of eminent domain, wherein our private property could be expropriated for public use and purpose, no? Subject, of course, to just compensation. And of course, meron ding situation na you could not be subject to just compensation. And of course, yung taxation power, okay? Pag nag-exercise po ang ating Estado ng inherent powers nito, ay most likely maapektuhan po ang ating karapatan, no? Yung could be our life, liberty, or property po natin. So, kaya mahalaga na meron po kayong reference materials po, no? Sa inyong bahay, no? Sa inyong workplaces, no? Sa mga nasabi mga libro, no? Para kahit paano meron po kayong guidance kung sakali mang darating po ang situation, no? Na you will be confronted with this situation. Katulad ng halimbawa pag-aresto, kailan ba tayo dapat ma-aresto ng may warrant o walang warrant, okay? Search and seizure, kailan ba tayo ma-search ang ating properties, no? Without warrant o dapat bang may warrant, okay? And then if we are under custodial investigation, nahuli ang isang kamag-anak, no, isang kaibigan o mismo kayo, no, nang walang warrant, no, because of warrantless arrest, flagrante delicto cases, okay, at na-detain kayo, no, for investigation. Ano bang karapatan ninyo when you are under custodial investigation, okay? And then meron na we are now a digital society, may mga krimen din po, no, na kung saan ginagamit po ang mga electronic devices po natin tulad ng laptop, mobile phone natin, tablets, no, at electronic gadgets po natin in the commission of crimes. So, they could be subject to cybercrime po yan, and meron din pong usapin sa cyber warrants, okay? So, na kung saan our electronic gadgets could be confiscated or taken into custody by the law enforcement agencies, no, for forensic examination. Okay? So, mas mabuti po, no, kung meron kayong copy ng mga librong ito. Of course, the rest of the books po, no, sa ating po mga panyeros y panyeras, no, sa practitioners po, mga practitioners sa human relations, sa labor and industrial relations, sa corporate law,
at saka sa ating mga panyeras, no, sa ating SIPRA. Kung wala pa kayong copy, you can have copy of this book, no, sa Central Books. You can screenshot this, or you can scan the QR code, no, at you can have more information about these books, kung magkano ang presyo po nila. And what I know is free delivery po sila nationwide. So you can visit their stores if you're in Metro Manila. No, they have branches in Makati, Mandaluyong, Quezon City, at saka dito po sa Makati, Andon, and then they have also branches in Cebu and in Davao. Okay? So you can order online also, no? www.central.com.ph. Mga hardbound po ito. Okay? Maraming salamat sa inyong oras, no? Thank you for bearing with me and looking forward po, no, ng inyong mga suporta. Again, sa kapapasok pa lang, could you please paki-click ang subscribe, share, and like buttons po natin, at of course yung notification bell upang sa ganun pag may mga update po tayo, you'll be duly notified. Maraming salamat. God bless, and I hope to see you again in the next video po natin.